Sa bawat araw na lumilipas, parang sinasakal ako ng galit na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung bakit, pero mula pa noong bata ako, palaging may masakit na espasyo sa pagitan namin ni Aling Gloria, ang babaeng kinamumuhian ko ng higit pa sa kahit sino. Siya ang kapitbahay namin na palaging nakikialam, palaging may opinyon sa bawat galaw ko, at palaging tila may hinanakit na hindi ko maintindihan. Parang sinasadya niyang sirain ang bawat sandali ng katahimikan ko. Ang nanay ko, si Lucia, ay maagang nawala. 10 taong gulang pa lamang ako noon. Hindi ko kailanman nakita ang kanyang bangkay. Sinabing aksidente raw sa probinsya ang nangyari. Simula noon, si Tito Ben, ang kapatid ng nanay, ang nagpalaki sa akin. Hindi siya masama, pero hindi rin siya magiliw. Ang tanging koneksyon ko sa nanay ko ay ang lumang kahon ng mga litrato na iniwan niya bago siya nawala. Madalas kong tinitingnan iyon sa gabi, ini-imagine kung ano ang magiging buhay namin kung hindi siya nawala. Kung paano niya ako aalagaan, yayakapin, at ipagtatanggol sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pero si Aling Gloria, siya ang kabaliktaran ng lahat ng pinapangarap ko sa isang ina. Tuwing nakikita ko siya, may kakaibang init na gumuguhit sa dibdib ko. Galit na hindi ko maipaliwanag. Kung paano niya ako titigan. Kung paano siya magsalita na parang alam niya ang lahat tungkol sa akin. Minsan, iniisip ko kung bakit ba siya palaging nakatuon sa akin. Hindi ba niya kayang iwan ako ng tahimik? Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, nadaanan ko siya sa kalsada. Binati niya ako, pero hindi ko siya pinansin. Umiwas ako ng tingin, pilit iniiwas ang sarili ko sa kanya. Pero narinig ko ang malutong niyang boses, matalas tulad ng palaging lumalabas sa bibig niya. Hindi mo ba ako kayang harapin, Clara? Sabi niya, may halong hamon. Napahinto ako, hindi dahil sa gusto ko siyang sagutin, kundi dahil sa bigat ng tono niya. May kakaiba sa mga salitang iyon. Parang may alam siya na hindi ko alam. Lumapit siya sa akin, hindi ko man gusto. Alam mo, Clara, may mga bagay na hindi mo kaya talagang takasan. Kahit anong gawin mo. Tumawa siya ng mahina, pero hindi iyon masaya. Para bang pinapaligiran niya ako ng usok ng misteryo. Gusto ko siyang sigawan, gusto kong itanong kung ano ang gusto niyang sabihin. Pero hindi ko magawa. Ang galit sa dibdib ko ay parang kuryenteng nagliliyab, pero ang takot ay mas malakas. Pagdating ko sa bahay, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Binuksan ko ang kahon ng mga litrato ng nanay ko. Lahat ng alaala niya, lahat ng bakas ng kanyang pagkatao, pinilit kong hanapin ang sagot. Pero ano nga ba ang hinahanap ko? Ano nga ba ang hindi ko alam? Sa gitna ng paghahalongkat, may isang sulat na nakatago sa ilalim ng mga litrato. Hindi ko ito napansin noon. Nakapaloob ito sa isang lumang sobre at ang tinta ay tila kumukupas na. Nang basahin ko ang unang linya, nanlamig ang buong katawan ko. Clara, anak, kung marating mo ang araw na mabuksan mo ang liham na ito, patawarin mo ako sa lahat ng sakit na maibibigay ng katotohanan. Anak, alam kong anak niya ako, pero bakit may ganitong sulat? Bakit may ganitong babala? Ang mga kamay ko ay nanginginig habang binabasa ang bawat salita. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Hindi ko ginusto na lumayo. Pero may mga bagay na hindi ko kayang baguhin kahit anong gawin ko. Sana, sa oras na malaman mo ang totoo, maintindihan mo kung bakit ko kinailangan ang distansya. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang katotohanan? Sa dulo ng sulat, may isang linya na bumago sa lahat ng iniisip ko. Si Gloria ang magbibigay sa iyo ng sagot. Pakiramdam ko'y bumagsak ang buong mundo sa akin. Si Gloria, ang babaeng ito, ang babaeng kinamumuhian ko, paano siya konektado sa nanay ko? Sa akin, gusto kong itapon ang sulat, gusto kong sunugin ito, pero hindi ko magawa. Ang mga salitang iyon ay parang mga kadena na humigpit sa leeg ko. Kinabukasan,
Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lumapit ako kay Aling Gloria sa unang pagkakataon sa napakaraming taon. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap, pero wala na akong pakialam kung ano ang sasabihin niya. Galit, takot, pagkalito, lahat ng damdamin ko ay naghalo sa loob ko. Ano ang ibig sabihin ng sulat na iniwan ng nanay ko? Tanong ko, diretso, walang paligoy-ligoy. Tinitigan niya ako, tila nagulat, pero sa ilalim ng kanyang ekspresyon, may kakaibang kiliti ng emosyon na nakita ko sa kanyang mga mata. Hindi siya sumagot agad. Tumalikod siya, pumasok sa kanyang bahay, at iniwan akong nakatayo sa harapan ng pintuan. Gusto kong sumigaw, pero bago pa man ako magdesisyon, bumalik siya. May dala siyang lumang album ng mga litrato. Binuksan niya ang unang pahina at inilapit sa akin. Ang unang larawan ang nagpatigil sa hininga ko. Larawan iyon ng nanay ko. Hindi na ako nagkamali. Pero hindi siya nag-iisa. Nandoon siya, nakangiti, yakap-yakap si Aling Gloria. Parang magkaibigan sila, parang magkapamilya. Pero ang mas nakakagulat, may hawak silang sanggol. At ang sanggol, ako. Clara, sabi ni Aling Gloria, mabagal ang bawat salita. Ako ang nanay mo. Pagbalik ko mula sa trabaho, nadatnan ko ang bahay na tahimik. Ang tahimik na iyon ay hindi nakakapanatag. Parang may nakatagong unos sa bawat sulok ng aming maliit na tahanan. Binati ako ni Tia Loring na parang laging may iniindang sakit kahit wala naman. Binalingan ko siya ng tingin pero tumuloy ako sa kwarto. Kailangan ko ng pahinga mula sa magulong araw sa opisina. Habang hinuhubad ko ang sapatos, napatigil ako. May nakapatong na sobre sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama ko. Ang pangalan ko ang nakasulat sa harap, ngunit ang sulat kamay ay hindi pamilyar. Ang bigat na naramdaman ko nang makita iyon ay parang gumapang sa balat ko. Kinuha ko ang sobre at marahang binuksan. May paninikip sa dibdib ko habang binubuksan ang liham. Sa bawat salitang binabasa ko, parang sumasabog ang mundo ko. Anak, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo, pero hindi ko alam kung paano. Baka ito na ang huling pagkakataon ko para magpaliwanag. Gusto kong malaman mo na mahal kita, kahit hindi mo ako kayang mahalin. Alam kong galit ka sa akin, pero sana, bago mo tuluyang isara ang puso mo sa akin, pakinggan mo ang kwento ko. Ako ang nanay mo. Anak, ako ang babaeng kinamumuhian mo. Ako si Teresa. Halos mabitawan ko ang papel. Pakiramdam ko'y tumigil ang aking hininga. Hindi ko alam kung paano ko babasahin ang natitira pang bahagi ng sulat. Ang babaeng iyon, ang babaeng iyon na iniwasan ko ng maraming taon. Ang babaeng iyon na iniisip kong dahilan ng lahat ng paghihirap ko. Siya ang nagsasabing siya ang ina ko. Parang biro. Parang isang masamang biro, ngunit patuloy akong nagbasa. Alam kong nagtataka ka kung bakit hindi mo ito nalaman noon pa. Nagsinungaling kami, anak. Nagsinungaling sa'yo ang lolo't lola mo, ang mga tiyahin mo, pati na ang sarili ko. Pero may dahilan. Hindi kita kayang alagaan noon. Napakabata ko pa. Napakaraming pagkakamaling nagawa ko. At sa panahong iyon, alam kong mas mapapabuti ka sa piling ng iba. Kaya ibinigay kita sa kanila. Nalaglag ang luha ko sa papel. Lahat ng iniisip ko noon, lahat ng galit at hinanakit ko sa babaeng iyon, biglang nabahiran ng tanong. Bakit ngayon lang? Bakit kailangang magtago? Bakit hinayaan niyang mabuo ang puot ko sa kanya? Pero hindi ako nawala. Hindi ako lumayo. Lagi akong nandiyan sa tabi mo, sa di kalayuan. Ako ang babaeng nagtitinda ng gulay sa palengke na minsang binilhan mo. Ako ang babaeng nagbigay sa iyo ng candy noong bata ka. Ako ang babaeng pinagtaasan mo ng boses noong nakita mo akong umiiyak sa harap ng bahay ng tiyahin mo. Ako, anak, ako iyon. Hindi ko masabi sa iyo noon dahil takot akong tanggihan mo. Takot akong tuluyang mawala ka. Parang kinukurot ang puso ko. Naaalala ko ang bawat tagpo na binanggit niya. Ang tindera sa palengke na laging nakangiti sa akin,
Ang babaeng nag-abot ng candy sa akin noong umiiyak ako sa kalsada. Ang umiiyak na babae sa labas ng bahay ni Tia Loring na tinawag kong drama queen sa inis. Siya iyon, si Teresa iyon. Ang Teresa na minsan kong ipinangako sa sarili kong hinding-hindi ko mapapatawad. Hindi ko na natapos ang liham. Naramdaman kong parang may kung anong umaapoy sa dibdib ko. Lumabas ako ng kwarto at hinanap si Tia Loring. Nakita ko siyang tahimik na nag-aayos ng hapunan sa mesa. Tia, halos pabulong kong tawag, pero ramdam ang tensyon sa boses ko. Totoo ba ang sinasabi niya? Si Teresa, siya ba talaga ang nanay ko? Huminto si Tia Loring sa ginagawa. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Ang katahimikang iyon ang sumagot sa tanong ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ni minsan, hindi mo man lang ako kinausap tungkol dito? Tumataas na ang boses ko. Hindi ko maawat ang emosyon ko. Hindi ko gustong magsinungaling sa'yo, sagot niya sa wakas. Pero iyon ang usapan namin. Teresa ang nagdesisyon noon. Ayaw niyang guluhin ang buhay mo. Gusto lang niyang maging malapit kahit papaano, kahit hindi mo alam. Malapit? Tumawa ako ng mapait. Paano naging malapit ang isang taong nagtatago? Ang babaeng iyon, siya ang dahilan ng lahat ng sakit ko. At ngayon, malalaman kong siya pala ang nanay ko. Anak, hindi madali sa kanya. Hindi rin madali sa amin. Pero mahal ka niya. Alam kong hindi mo iyon maramdaman ngayon, pero mahal ka niya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit, inis, lungkot, pagkalito, parang lahat ng iyon ay sabay-sabay na umaapaw sa dibdib ko. Bumalik ako sa kwarto at tiningnan ulit ang liham. Sa dulo ng sulat may isang pangungusap na parang nagpaikot ng buong mundo ko. Anak, may isang bagay kang dapat malaman. Hindi lang ito tungkol sa pagiging ina ko. May mas malalim pang dahilan kung bakit ako lumayo. Ang dahilan ng lahat ng ito ay ang taong kinikilalang ama mo. Nabitawan ko ang papel. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit kailangang banggitin ang tungkol sa tinatawag kong ama? Ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito? Pakiramdam ko, lalo akong nilulunod sa mga tanong na wala pa ring sagot. Pagkaraan ng ilang araw na walang tigil kong iniisip ang lahat ng nalaman ko, nagdesisyon akong harapin si nanay. Hindi ko na kayang magkunwaring wala akong alam. Sa bawat pagkakataong magtatama ang aming mga mata, para bang may malamig na kamay na pilit sumasakal sa akin. Gusto kong malaman ang totoo mula sa kanya, hindi mula sa mga papel, sa mga kwento ng kapitbahay o sa mga lumang larawan. Gusto kong marinig ito mula sa mismong taong kinamumuhian ko buong buhay ko. Habang papalapit ako sa bahay, tila may kung anong bigat ang bumalot sa mga paa ko. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang tibok ng puso kong parang tambol. Sa loob ng bahay, naroon si nanay, nakaupo sa lumang sopa, hawak ang naninilaw na rosaryo na palaging nasa kanya. Hindi niya ako nilingon kahit naramdaman niyang pumasok ako. Nakatingin siya sa bintana, tila malalim ang iniisip. Parang may agwat sa pagitan namin kahit nandiyan lang siya. Ang layo niya kahit ang lapit niya. Nanay, tawag ko, mahina pero may diin. Hindi siya sumagot, ngunit dahan-dahan niyang ibinaba ang rosaryo sa gilid. Tumayo siya ng mabagal at hinarap ako. Sa wakas nagtagpo ang mga mata namin. Doon ko lang napansin ang mga guhit sa kanyang mukha, mga linyang tila marka ng bawat sakripisyo niya. Pero sa halip na maawa, lalo akong nagalit. Paano niya nagawang itago sa akin ang lahat? Paano niya ako pinalaki ng puno ng kasinungalingan? Ano ang kailangan mo? Tanong niya, malamig ang boses. Hindi ko inasahan ang tanong na iyon. Akala ko agad niyang mararamdaman kung bakit ako narito. Pero mas lalo akong napuno ng galit. Gusto kong malaman ang totoo, sagot ko. Halos sumabog ang boses sa bigat ng damdamin. Ano ka ba talaga sa buhay ko? Sino ka ba talaga? Hindi siya agad sumagot. Sa halip,
Tinitigan niya ako na para bang binabasa niya ang bawat galaw ko, bawat salita ko. Ang katahimikang bumalot sa pagitan namin ay parang isang malalim na bangin. Ayaw ko nang maghintay. Ako ba talaga ang anak mo? Bakit mo itinago ang lahat? Bakit mo hinayaan akong magalit sa'yo habang buhay? Sa wakas, binitiwan niya ang isang malalim na buntong hininga. Hindi ko itinago ang lahat, ginawa ko lang kung ano ang sa tingin ko ay tama. Gawaing tama, nanay, pinalaki mo akong galit sa'yo. Pinalaki mo akong naniniwalang wala kang kwenta. Pinalaki mo akong galit sa babaeng dapat mahalin ko. Hindi ko na napigilan ng pagbuhos ng emosyon. Hindi ko alam kung galit ang nararamdaman ko o sakit o pareho. Ang sumunod na sinabi niya ay nagpatigil sa akin. Kung alam mo ang lahat, bakit hindi mo tanungin kung bakit ko ginawa iyon? Ang boses niya ay mababa, ngunit may halong puot. Hindi ko alam kung para sa akin ang galit na iyon o para sa sarili niya. Bakit nga nanay? Sabihin mo sa akin, anong dahilan mo para iparamdam sa akin na hindi kita kayang mahalin? Dahil hindi ako ang babae na dapat mong mahalin bilang ina, sagot niya halos pabulong. Ngunit ang mga salitang iyon ay sumabog sa utak ko na parang bomba. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ko maintindihan. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Ako ang dahilan kung bakit wala kang ama. Ako ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang lahat. Ako ang dahilan kung bakit nasira ang buhay mo. Anak. Halos hindi ko masikmura ang naririnig ko. Anong ibig mong sabihin? Nanay, magsalita ka ng maayos. Ang boses ko ay puno ng desperasyon. Ang bigat sa dibdib ko ay tila kumakain sa akin ng buo. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman ko ang pag-iinit ng dugo sa ulo ko. Nang makalapit siya, hinawakan niya ang mga kamay ko. Ang init ng palad niya ay kakaiba, tila may halong lungkot at pagsisisi. Ang totoo. Anak, ako ang dahilan kung bakit iniwan tayo ng ama mo. Ako ang babaeng kinamumuhian mo, pero ako rin ang babaeng sinira ang buhay ng ama mo. Hindi ko maintindihan. Ang utak ko ay punong-puno ng tanong. Nanay, anong ibig mong sabihin? Sabihin mo ng maayos? Tumingala siya, parang pilit na pinipigil ang mga luha. Ang ama mo, hindi siya umalis dahil galit siya sa'yo. Umalis siya dahil galit siya sa akin. Anak, ako ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya mo. Ako ang dahilan kung bakit wala kang ama dahil sa ginawa ko. Pero bakit, nanay? Ano ang ginawa mo? Hindi ko na napigilan ang pag-agos ng luha ko. Sa wakas, nararamdaman ko na ang sakit na matagal kong pilit na tinatago. Huminga siya ng malalim. Dahil, anak, hindi ko siya mahal. Hindi ko siya mahal kahit kailan. Nang mas masakit pa, hindi ikaw ang bunga ng pagmamahalan namin. Ikaw ang bunga ng pagkakamali ko, ng isang gabing hindi ko dapat ginawa. Parang nagdilim ang paligid ko. Parang lahat ng naririnig ko ay dagundong ng kulog. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sinabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, kahit alam kong hindi na ako handa sa sagot. Ang ama mo, hindi siya ang tunay mong ama. Ang totoo, anak, ikaw ang bunga ng isang kasalanan, isang taong hindi ko dapat minahal. At ang lalaking iyon ang dahilan kung bakit kinamumuhian kita. Dahil tuwing nakikita kita, naaalala ko ang lahat ng pagkakamali ko. Naaalala ko ang buhay na sinira ko. Parang nawalan ako ng hangin. Hindi ko alam kung paano ako tatayo, paano ako hihinga. Ang babaeng kinamumuhian ko ay ang babaeng nagdala sa akin sa mundong ito. Pero ang mas masakit pa, ang buhay ko ay isang kasinungalingan. Ang pagkatao ko ay isang marka ng pagkakamali. Kinaladkad ko ang mga paa ko sa makitid na daan papunta sa lumang bahay na iyon. Ang bahay na ilang beses kong itinuro noon sa mga kaibigan ko, sabay sabi ng, "Diyan nakatira ang bruha." Ngayon, alam ko na ang katotohanan,
pero hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay tila nanunukso, parang pinagtatawanan ang pag-aalinlangan ko. Ang bawat hakbang ko ay parang may bumibigat na tanikala sa mga paa ko. Ang puso ko parang gustong kumawala sa dibdib ko. Binuksan ko ang kalawangin niyang gate na sumisigaw sa bawat kaluskos. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kapag nagkita kami. Makikipagtalo ba ako tulad ng dati? Magtatapon ba ako ng masakit na salita? O yayakapin ko siya? Ang huli ay isang ideya na hindi ko pa kayang tanggapin. Hindi ko pa kayang tawirin ang tulay na iyon. Pagdating ko sa pinto, huminga ako ng malalim. Kumatok ako ng mahina pero walang sumagot. Tumayo ako roon, nakatitig sa lumang kahoy na pinto na parang may inaasahang sagot mula rito. Nang wala pa ring tugon, sinubukan kong buksan ito. Nakalock. Napatingala ako sa langit, madilim na, at parang nagbabanta ang ulan. Wala siya, sabi ko sa sarili ko, pero may kung anong puwersang nagtulak sa akin na maghintay. Umupo ako sa bangkong kahoy sa gilid ng bahay. Tinitigan ko ang mga halamang tila nalalanta na ang bakurang puno ng mga tuyong dahon. Bakas sa paligid ang kawalang buhay. Parang ang mga damong narito ay sumuko na rin tulad ng nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Maya-maya nakita ko siyang paparating. Hawak niya ang isang supot ng prutas at ang mukha niya ay tila pagod. Pero nang makita niya ako, tila natigilan siya. Halata sa mata niya ang pagtataka at kaba na parang hindi niya inaasahang narito ako. Gusto kong magsalita pero parang natuyuan ako ng lalamunan. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong pero may bahid ng takot sa boses niya. May kailangan akong malaman. Sagot ko, pilit na pinatatatag ang sarili ko. Pumasok kami sa loob ng bahay. Simpleng-simple ito, parang walang masyadong gamit maliban sa ilang lumang kasangkapan. Naupo ako sa upuan malapit sa bintana habang siya naman ay naglagay ng tubig sa baso at iniabot ito sa akin. Tumanggi ako. Anong kailangan mong malaman? Tanong niya, pero hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Bakit mo itinago sa akin ang lahat? Bigla akong nasabi, hindi na napigilan ng emosyon. Bakit mo hinayaang lumaki akong galit sa'yo, galit sa mundo, nang hindi ko alam na ikaw pala ang ina ko? Nakita kong nanginginig ang kamay niya, habang inaayos ang buhok niya. Ang mga mata niya, puno ng lungkot at pagsisisi. Hindi ko itinago. Mahina niyang sabi, iniwan kita. Mas masama yon, singhal ko. Iniwan mo ako tapos hinayaan mo akong isipin na isa kang masamang tao. Wala kang ginawang paraan para ipaliwanag sa akin ang totoo. Tumayo siya at tumalikod sa akin, tinitigan ang lumang orasan sa dingding na parang doon siya humihingi ng sagot. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay nagbigay diin sa bawat pintig ng puso ko. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ko, sabi niya sa wakas, mahina pero puno ng bigat. Bata ka pa noon. Kung nalaman mo ang totoo, mas lalo kang nasaktan. Mas nasaktan pa ba ako kaysa sa ngayong alam ko na ang lahat? Tanong ko, ang mga mata ko'y nagsisimula ng mapuno ng luha. Huminga siya ng malalim bago humarap sa akin. Nakita ko ang luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umiyak. Noon ko napagtanto na hindi lang siya basta malamig na babae. May bigat siyang dala, isang pasaning hindi ko pa lubos na nauunawaan. Hindi ko sinadyang saktan ka, sabi niya, pero kung nalaman mo lang kung sino ang totoo mong ama, baka mas lalo kang magalit sa akin. Para akong nasuntok sa dibdib sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya ang inakala mong ama, sagot niya, at hindi rin siya ang inakala kong tao. Ang totoo, ginamit lang niya ako. Niloko niya ako. At nang malaman niyang buntis ako sa'yo, iniwan niya rin ako. Natulala ako.
Ang buong buhay ko naniwala ako na ang ama ko ay isang mabuting tao na minahal niya pero nasawi sa isang aksidente. Pero ngayon, sinasabi niya sa akin ang isang kwento na hindi ko kailanman inakala. Sino siya? Tanong ko, nanginginig ang boses. Gusto kong malaman. Hindi siya sumagot. Tumayo siya at muling tumalikod sa akin. Ang katahimikan ay parang mabigat na ulap sa pagitan naming dalawa. Pero bago pa man ako muling makapagtanong, nagsalita siya. Kapag nalaman mo, baka lalo mo akong kamuhian, bulong niya. Sabihin mo na, halos mapasigaw ako. Huminga siya ng malalim at humarap muli sa akin. Ang mga mata niya ay parang nangungusap, nagsusumamo. At sa wakas, sinabi niya ang isang pangalan na nagpabagsak sa mundo ko. Isang pangalan na kilalang kilala ko. Isang pangalan na hindi ko kailanman inakalang may kaugnayan sa akin. Siya ang ama mo, sabi niya, at ang lamig sa boses niya ay parang yelo na tumarak sa puso ko. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Ang iniidolo kong tao, ang taong iniisip kong perpekto, ang taong naging inspirasyon ko sa halos lahat ng bagay. Siya pala ang dahilan ng lahat ng sakit na ito. Sa gabing iyon, hindi ko maikakaila ang bigat ng aking dibdib. Nasa harap ko si Aling Cora, ang babaeng itinuring kong salot ng buhay ko mula pagkabata. Ang babaeng laging laman ng galit kong mga dasal. Sa isip ko, siya na ang dahilan kung bakit magulo ang buhay namin. Siya ang laging nagpapakita ng kawalang respeto sa nanay ko, na parang sinadya niyang gawing miserable ang mundo namin. Pero ngayong nasa harap ko siya, may ibang init sa hangin, parang may bagay na gustong sumabog mula sa kanyang mga mata na hindi ko inaasahan. May karapatan kang malaman ng totoo, sabi niya, sabay tingin sa akin ng diretso, parang hinuhukay ang kaluluwa ko. Ang bawat salita niya ay parang patalim na bumabaon sa utak ko. Hindi ko alam kung galit, takot, o awa ang nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Pero alam kong hindi ako handa sa mga susunod niyang sasabihin. Ikaw ang anak ko. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo ko. Tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Kahit ang tibok ng puso ko'y parang huminto. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa akin tulad ng isang kidlat na humahati sa katahimikan ng gabi. Parang hindi totoo. Parang hindi ko kayang tanggapin. Pero ang ekspresyon sa mukha niya, ang lungkot, ang desperasyon, hindi ko maitatanggi. Hindi iyon biro. Ano? Halos hindi ko mahanap ang boses ko. Nanghina ang tuhod ko at napaupo ako sa sirasirang bangko na nasa tabi. Ang dami kong gustong itanong, pero ang dami ko ring gustong isuka. Paano nangyari ito? Paano naging ganito ang buhay ko? Ipinanganak kita sa panahong hindi ko alam kung paano mamuhay ng maayos. Bata pa ako noon, ligaw, takot. Kaya iniwan kita sa nanay mo. Siya ang nagpalaki sa'yo. Ang nanay na tinutukoy niya ay ang babaeng nag-alaga sa akin mula pagkabata. Ang babaeng tinatawag kong ina. Ang babaeng palaging umiiyak sa tuwing may away silang dalawa ni Aling Cora. Paano? Paano naging ganito kasalimuot ang buhay namin? Ang nanay ko pala ay hindi ko tunay na nanay. At ang babaeng kinamumuhian ko sa loob ng maraming taon ay siya palang nagbigay buhay sa akin. Sinungaling ka, sigaw ko, kahit hindi ko na alam kung kanino ako nagagalit. Sa kanya ba o sa sarili ko? Ang damdamin ko'y mistulang bulkan na sumabog, kasabay ng pag-agos ng mga luha ko. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit mo ako iniwan? Bakit mo hinayaan na magalit ako sa'yo ng ganito? Akala mo ba madali para sa akin? Tugon niya, halos pabulong pero puno ng sakit. Akala mo ba hindi ko iniyak ang bawat araw na wala ka sa piling ko? Ginawa ko ang lahat para maibigay ko sa iyo ang buhay na nararapat. Kahit ang ibig sabihin noon ay hindi ko na makikita ang mukha mo. Ang mga pangungusap niya ay parang mga latay sa aking puso.
Ang galit na nararamdaman ko ay biglang napalitan ng magulong, hiyalo ng awa at pagkalito. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang sinakripisyo niya para sa akin, pero ang tanong ko'y hindi pa rin nagbabago. Bakit siya umalis? Bakit hindi niya ako nilabanan? Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ko, nanginginig ang boses. Akala ko mas magiging mabuti para sa'yo kung hindi mo malalaman. Pero ngayong lumaki ka na, alam kong hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Puno ng pagsisisi ang mukha niya, pero para sa akin, huli na ang lahat. Ang dami ng nasira, ang dami ng nawala. Biglang pumasok sa isip ko ang mga alaala ng kabataan ko. Ang bawat sigalot sa pagitan ni nanay at aling Cora. Ang bawat haplos ni nanay na parang may tinatago. Ang bawat sulyap ni aling Cora sa akin na parang may ibig sabihin. Lahat ng iyon ay nagkaroon ng bagong kahulugan sa isang iglap. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. May isa pa akong kailangang sabihin, sabi niya, pilit pinipigilan ng panginginig ng kanyang boses. Akala ko tapos na ang mga revelasyon, pero mali pala ako. May mas malalim pang sugat na bubuksan. Ano pa? Tanong ko, bagamat ang utak ko ay sinisigaw ng huwag na niyang ituloy. Ang nanay mong nagpalaki sa'yo. Siya ang kapatid ko. Tumayo ang mga balahibo ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong impormasyong iyon. Ang nanay ko, ang babaeng pinagkakautangan ko ng lahat, ay kapatid pala ng babaeng galit na galit ako. Ang dalawang babaeng nag-away sa harapan ko, halos araw-araw ay magkapatid pala. At ako, ang bunga ng kanilang nagulong relasyon. Hindi ko alam kung paano ako naglakad palayo sa lugar na iyon. Parang wala na akong kontrol sa katawan ko. Parang automatiko na lang akong gumalaw, pero ang utak ko'y tila nasa kawalan. Ang lahat ng bagay na alam ko tungkol sa sarili ko ay parang naglaho sa isang iglap. Sino nga ba ako? Anak ba ako ni nanay? Anak ba ako ni Aling Cora? O isa lang akong produkto ng mga maling desisyon at lihim ng nakaraan? Sa aking paglalakad, nakarinig ako ng malumanay na tawag mula sa likuran. Hindi ko na inintindi. Hindi ko na kaya. Pero ang isang bagay ay malinaw sa akin. Hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Sa kabila ng galit na bumalot sa akin, hindi ko maiwasang tumitig sa papel na hawak ko. Isang dokumento na tila isang balaraw na tumarak sa puso ko. Nakasulat dito ang buong pangalan ng babaeng kinamumuhian ko. Ang babaeng matagal kong tinawag na ahas sa bawat kibot ng aking bibig. Ngunit sa halip na magbigay sa akin ng kasiyahan, ang mga letra sa papel na iyon ay tila naging mga tanikalang bumalot sa pagkatao ko. Si Marites Angeles, ang babaeng iyon, ang ina ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo noong mga oras na iyon, pero ang mga paa ko'y tila may sariling isip. Ang bigat ng bawat galaw ko ay parang hinahatak ako pababa ng lupa. Saglit kong pinikit ang aking mga mata, umaasang magising sa bangungot na ito. Ngunit nang idilat ko ang mga mata ko, hindi nagbago ang nakasulat. Ako ang anak ng babaeng iyon. Ang anak ng babaeng kinamumuhian ko ng higit pa sa anuman. Bumalik sa akin ang lahat ng alaala. Mga sigawan, mga panlilibak, at ang matagal kong pananampalataya na siya ang ugat ng lahat ng paghihirap ko. Sa tuwing makikita ko siya noon, ang tanging naiisip ko ay kung paano siya naging ganito. Bakit siya napakalamig, napakabagsik? Bakit niya ako kinailangang saktan gamit ang mga salitang parang latigo sa aking kaluluwa? Ngunit ngayon, higit pa sa galit ang nararamdaman ko. May halong takot, pagkasuklam sa sarili, at isang uri ng lungkot na hindi ko maipaliwanag. Nang bumukas ang pinto, nakita ko siyang nakatayo sa harapan ko, si Marites. Ang babaeng iniiwasan ko sa buong buhay ko ay naroon, nakatungo, tila naghihintay sa mga salitang bibitiwan ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin o kung paano ko siya haharapin.
Hindi ko alam kung paano ko siya titigan nang hindi nararamdaman ang bigat ng katotohanang ibinunyag ng papel na hawak ko. Sa halip, ang unang bumalot sa akin ay ang naipong galit na hindi ko napigilang pakawalan. Ikaw, sabi ko, ang boses ko'y nanginginig. Ikaw pala ang dahilan ng lahat ng ito. Ikaw pala ang dahilan kung bakit ako sinakripisyo at iniwang mag-isa. Ikaw ang babaeng kinamumuhian ko. Ikaw ang babaeng sinira ang buhay ko. Napapitlag siya saglit, ngunit ang ekspresyon niya'y nanatiling kalmado. Para bang alam niya ang bawat salitang bibitiwan ko. Para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Oo, sagot niya. Ang tinig niya'y malamig ngunit may bahid ng pagkabasag. Ako ang ina mo at alam kong hindi mo matatanggap iyon. Ang mga salitang iyon ay parang mga patak ng asid na tumulo sa pagkatao ko. Sa kabila ng galit, may bahagi ng puso ko ang gustong sumigaw ng bakit, ngunit hindi ko magawa. Sa halip, tumitig ako sa kanya, umaasang makakita ng kahit anong senyales ng pagsisisi. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag, isang halo ng lungkot, pagod, at isang uri ng pagmamahal na tila kinukubli niya. Bakit mo ginawa ito sa akin? Tanong ko, ang boses ko'y bumaon sa katahimikan ng kwarto. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo akong pinalaki na parang wala kang pakialam? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, lumapit siya sa akin at umupo sa lumang sofa na nasa tabi ng mesa. Ang mga kamay niya'y nanginginig habang hawak ang isang lumang litrato. Ang litrato ng isang batang babae na hawak-hawak ng isang lalaking nakangiti. Ako ang batang iyon, ngunit hindi ko maalala ang lalaking iyon. May mga bagay na masakit ipaliwanag. Sabi niya, ang tinig niya'y puno ng pagod. Hindi kita iniwan dahil wala akong pakialam. Iniwan kita dahil alam kong mas magiging ligtas ka sa piling ng iba. Ligtas? Tanong ko, halos sumabog ang damdamin ko. Ligtas saan? Sa'yo? Ano bang klaseng ina ang gagawa nito sa anak niya? Tumayo siya at tumingin sa akin, ang mga mata niya ay tila nagbabaga. Hindi mo alam ang lahat, ani niya. Hindi mo alam kung anong klase ng buhay ang tinakasan ko para lang mabuhay ka. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ngunit bago siya makasagot, narinig ko ang tunog ng isang kotse sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking hindi ko kilala. Ang presensya niya ay nagdala ng malamig na alon sa kwarto at sa unang pagkakataon, nakita kong natakot si Marites. Siya ba ang anak mo? Tanong ng lalaki. Ang tinig niya ay mabigat. Matagal na kitang hinahanap, Marites. Akala mo ba makakatakas ka? Tumingin si Marites sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng takot at pagmamadali. Kailangan mong umalis, sabi niya sa akin. Halos pabulong. Ngayon na. Hindi mo naiintindihan, pero kailangan mong umalis. Ngunit hindi ako kumilos. Sa halip, tumingin ako sa lalaki at naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa kanya. Ang mukha niya ay may pamilyar na linya. Ang paraan ng pagtitig niya ay parang nakita ko na noon. At doon ko narealisa ang isang bagay na mas masakit pa sa lahat ng nalaman ko kanina. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero ang puso ko'y bumigat ng husto. Ang lalaking nasa harapan ko. Ang lalaking itinutulak ako palayo ni Marites. Siya ang ama ko. Pumasok ako sa kwarto niya na parang bagyo. Walang pakialam kung ano ang madadatnan ko. Ang amoy ng antiseptic at gamot ang unang sumalubong sa akin. Kasabay ng malamig na hangin mula sa aircon na tila gustong lamunin ang init ng galit ko. Naroon siya, nakahiga sa kama, payat na payat, halos hindi ko makilala. Ang babaeng kinamumuhian ko, ang babaeng sinisi ko sa lahat ng sakit na naramdaman ko mula pagkabata hanggang na ngayon ay naroon, tila isang anino ng dati niyang sarili. Hindi ko alam kung awa o poot ang nangingibabaw sa akin, pero sigurado akong wala akong balak magpakita ng kahinaan.
Bakit mo ako pinatawag? Tanong ko, malamig, walang emosyon. Hindi ako dumiretso sa kama niya. Nanatili akong nakatayo malapit sa pinto, handang umalis kung sakaling hindi ko magustuhan ang sagot niya. Bahagya siyang ngumiti, pero ang nangiti niya ay parang sugat, masakit tingnan, parang pilit. Salamat at dumating ka, anak, mahina niyang sabi, halos binubulong. Anak, anak, parang may kung anong sumabog sa loob ko. Hindi niya kailanman ginamit ang salitang iyon sa akin noon. Lagi niya akong tinatawag sa pangalan ko na parang hindi kami magkadugo. Hindi ko alam kung sinadya niya iyon para iparamdam na hindi kami malapit o talagang wala siyang pakialam sa akin bilang anak. Pero ngayon, sa kabila ng panghihina niya, ginamit niya ang salitang iyon. Anak, wala akong oras para sa drama mo. Sagot ko, nagpipigil na huwag magpakita ng kahit anong emosyon. Ano ba ang kailangan mo? Napalunok siya, tila pinipilit ang sarili na magsalita. Kita ko ang hirap sa bawat paghinga niya, pero hindi ako nagpadala. Sa loob ng maraming taon, sinanay ko ang sarili ko na maging bato tuwing kaharap siya. Walang luha, walang awa. Ang pilit na pagtatangka niyang maging malapit sa akin ngayon ay hindi sapat para burahin ang lahat ng ginawa niya. May kailangan kang malaman, sabi niya, at sa tono ng boses niya, alam kong seryoso siya. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo pero hindi ko magawa. Takot ako sa magiging reaksyon mo. Napatawa ako, mapait. Takot ka? Takot ka? Ikaw, na walang takot nasaktan ako noon, natratuhin akong parang hindi mo anak. Ngayon, takot ka? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin lang siya sa akin. Isang tingin na hindi ko maipaliwanag. May lungkot, may pagsisisi, pero may kung anong bagay na tila humihingi ng pangunawa. Hindi ko alam kung anong gusto niyang iparating, pero hindi ko rin gustong alamin. Napuno na ako ng galit sa kanya para bigyan pa siya ng kahit kaunting espasyo sa puso ko. Sabihin mo na kung ano ang sasabihin mo, utos ko, pilit na pinapatatag ang boses ko. Kung hindi, aalis na ako. Tumango siya, mahina, at kinuha ang isang piraso ng papel mula sa tabi ng kama niya. Inabot niya ito sa akin, nanginginig ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung dahil sa sakit o sa takot, pero hindi ko rin pinansin. Kinuha ko ang papel, binuksan at binasa. Habang tumatakbo ang mga salita sa harap ng mga mata ko, pakiramdam ko ay unti-unting bumagal ang mundo. Nakasaad doon ang isang lihim na hindi ko kailanman inaasahan. Isang dokumento ng DNA, isang piraso ng katotohanan na bumaligtad sa lahat ng alam ko. Ang ina na kinamumuhian ko, ang babaeng sinisi ko sa lahat ng hirap ko, ay hindi ko pala tunay na ina. Hindi ko siya kadugo. Hindi siya ang babaeng nagbigay buhay sa akin. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, nanginginig ang boses. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko alam kung galit o takot ang nararamdaman ko, pero ang sigurado ko, nalilito ako. Sino ka? Saan galing ito? Huminga siya ng malalim. Tila pinipilit ang sarili na magbigay ng paliwanag. Hindi kita anak sa dugo, pero anak kita sa puso. Sabi niya, mahinang mahina. Inampun kita nung bata ka pa. Ikaw ang anak ng kapatid ko. Ang tunay mong ina, tumigil ang mundo ko. Ang tunay kong ina, ang kapatid niya. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga salitang iyon. Sa loob ng maraming taon, inisip kong siya ang dahilan ng sakit ko, ng kawalan ko ng direksyon. Pero ngayon, sinasabi niyang ang tunay kong ina ay hindi siya, kundi ang kapatid niyang hindi ko kailanman nakilala. Bakit mo itinago ito sa akin? Sigaw ko, hindi na napigilan ng galit. Bakit mo ako pinahirapan? Kung hindi mo pala ako tunay na anak, bakit mo ako ginawang parang kalaban sa buhay mo? Umiyak siya sa unang pagkakataon na nakita ko. Hindi ko alam kung totoo ang luha niya o palabas lang, pero tila may kirot sa puso ko na hindi ko maipaliwanag.
Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Pero mali ang paraan ko. Hindi ko alam kung paano maging ina, hindi ko alam kung paano magmahal. Dahil ako mismo, nasaktan din ng kapatid ko, ng tunay mong ina. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang galit ko ay napalitan ng mas malalim na sakit, mas masakit na tanong. Sino ang tunay kong ina? Bakit niya ako iniwan? At bakit, sa lahat ng tao, ang kapatid niya ang kumuha sa akin? Ang babaeng ito na hindi marunong magmahal? Lumapit siya sa akin, akmang hahawakan ang kamay ko. Umatras ako, hindi pa rin handang patawarin siya. Pero bago ko pa siya masagot, may narinig akong mahinang katok sa pinto. Bumukas ito at pumasok ang isang babae, matangkad, elegante, pero may bakas ng pag-aalala sa mukha. Siya ang tunay mong ina, bulong ng babaeng nasa kama, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pagkalunod sa sariling tanong. Sino ang babaeng ito? At ano ang ginawa niya sa buhay ko? Sa kabila ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, nararamdaman ko pa rin ang bigat ng mga mata ni Mama na nakatutok sa akin. Hindi ko siya matignan, hindi ko matanggap ang katotohanan. Ang babaeng kinamumuhian ko sa loob ng maraming taon, ang babaeng iniiyakan ko tuwing gabi dahil sa galit, ay siya palang nagluwal sa akin. Anong gusto mong marinig? Tanong niya, walang bahid ng emosyon. Ang tono ng boses niya ay parang kutsilyong bumabaon sa puso ko. Ang dahilan kung bakit kita iniwan. Ang dahilan kung bakit hindi mo alam kung sino ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang dami kong gustong itanong, pero parang nalunod ang mga salita ko sa luha na ayaw tumigil sa pag-agos. Ang dami kong sinisigaw sa isip, pero nanatiling tahimik ang bibig ko. Mama, hindi. Si Olivia ay parang estatwa sa harap ko. Hindi ko siya kayang tawaging mama. Hindi pa ngayon. Akala mo ba madali para sa akin? Tanong niya ulit, mas mahina pero mas mabigat ang bigkas. Ang bitawan ka, ang iwanan ka sa lolo't lola mo. Akala mo ba gusto kong gawin yon? Tumayo siya at lumapit sa pader. Ang mga kamay niya nakasandal doon na parang pilit niyang iniintindi ang sarili niyang mga sagot. Ang mga hakbang niya ay mabigat, isang alingawngaw ng isang tahimik na bagyo sa loob niya. Hindi ko siya masundan, parang may hadlang na hindi ko kayang lampasan. Galit, takot, pagkalito. Sinira nila ang buhay ko, anak. Bulalas niya bigla, ang tinig niya basag na basag. Napalingon siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Sinira nila ang buhay ko at sinira nila ang buhay mo. Pero wala akong magawa. Wala akong magawa kundi ang lisanin kayo. Tumayo ako at lumapit sa kanya, hindi ko alam kung bakit. Siguro gusto kong marinig ang lahat, siguro gusto kong makita ang totoo. Ako na ang nagtanong, sino sila? Sino ang sinasabi mo? Napangisi siya, pero hindi ito ngiti ng kasiyahan. Parang ngiti ng isang taong napagod na sa laban. Ang pamilya mo, ang mga taong akala mo'y nagmamahal sa'yo, ang lolo't lola mo, ang mga taong nagpalaki sa'yo. Napatigil ako, parang may gumuhong mundo sa harap ko. Ang lolo ko, ang lola ko, sila ang mga taong nagsilbing mga magulang ko. Ang mga taong kinukuhanan ko ng lakas tuwing pakiramdam ko'y walang nagmamahal sa akin. Sila ang may kasalanan? Paano? Bakit? Anong ginawa nila? Sigaw ko, hindi na mapigilan ang galit na umusbong mula sa kaibuturan ng puso ko. Napabuntong hininga siya at tumingin ulit sa akin. Ang mga mata niya puno ng kwento na tila hindi niya kayang bigkasin ng buo. Anak, hindi nila sinabi sa iyo ang totoo. Hindi nila sinabi sa iyo na ang dahilan kung bakit wala ako ay dahil sila ang nagpilit. Sila ang nagutos. Sila ang nagtaboy sa akin. Parang may sumabog sa loob ng utak ko. Ang lolo't lola ko ang nagtaboy sa kanya. Bakit? Ano ang dahilan? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maipaliwanag.
Sinabi ko sa kanila na mahal kita. Sinabi ko sa kanila na gusto kitang alagaan kahit mahirap ang sitwasyon namin. Pero hindi nila tinanggap ang desisyon ko. Ayaw nila sa akin. Ayaw nila sa kung sino ako, dagdag niya. Ang bawat salita parang pumapatak na tubig sa apoy na bumabalot sa puso ko. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga? Tanong ko, halos sumisigaw na. Ang dami kong tanong na hindi kayang sagutin ng mahabang paliwanag. Gusto kong malaman ngayon na. Tumayo siya mula sa pagkakasandal sa pader. Ang mga mata niya lumamlam. Ang presensya niya parang biglang bumigat. Anak, hindi ako ang babaeng iniisip mong perpekto. Hindi ako ang taong akala mo'y may karapatang tawaging ina. Ako ang babaeng kinamumuhian nila. Ako ang babaeng sinumpa nila. Ang tahimik ng paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng paghinga ko at ang tunog ng boses niya na umalingaw-ngaw sa utak ko. Sinumpa? Bakit? Sino siya? Ano ang dahilan? Naglakad siya papunta sa pintuan, pero bago siya lumabas, tumigil siya at tumingin sa akin. Anak, isang araw malalaman mo rin ang buong katotohanan. Hindi ko kayang sabihin ang lahat ngayon, pero tandaan mo, hindi ako ang tunay na dahilan ng sakit mo. Ang mga taong pinagkatiwalaan mo ang may kasalanan. At bago ko pa siya masundan, nawala na siya. Tumakbo ako palabas, pero ang daan ay tila naging mas mahaba, mas madilim. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Hanggang sa mapadpad ako sa harap ng isang lumang kahon na iniwan niya sa mesa. Isang kahon na tila may lihim na nagkukubli. Binuksan ko ito. Nanginginig ang mga kamay at nakita ko ang mga larawan, mga sulat, mga dokumento, at isang papel na may nakasulat na pangalan ng isang tao. Pangalan ng isang taong hindi ko inaasahan. Ang pangalan ng tunay kong ama. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang hawak ang lumang kahon na natagpuan ko sa baul ng lola ko. Hindi ko alam kung bakit parang may mabigat na puwersang nagtutulak sa akin upang buksan ito. Sa loob ng kahon, naroon ang mga lumang litrato, sulat, at isang piraso ng pulang laso na tila nagkukwento ng isang bahagi ng nakaraan na matagal nang nakatago. Ang silid ay tahimik, ngunit ang tibok ng puso ko'y parang malakas na tambol na hindi mapigil. Sa mga litrato, may isang babaeng pamilyar ang mukha. Siya ang babaeng kinamumuhian ko. Ang babaeng walang ibang ginawa kundi ang sirain ang buhay ko, ang ina ko. Ngunit may kakaiba sa mga larawang ito. Bata pa siya, masayahin at may mga ngiti na tila umaabot sa langit. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga mata niya sa mga litrato ay tila sumisigaw ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa likod ng bawat litrato, may mga nakasulat na petsa at lugar. Ang mga sulat kamay na iyon ay malambot, parang alon ng tubig, hindi ang matalas at malamig na ugali na nakilala ko mula sa kanya. Kinuha ko ang isang sulat mula sa kahon. Nakasulat ito sa isang lumang papel na bahagyang nanilaw na sa paglipas ng panahon. Ang bawat salitang nakaukit sa papel ay parang humahampas sa akin. Malalim, emosyonal at puno ng sakit. Aking mahal na anak, patawarin mo ako. Hindi ko kailanman ginusto ang lahat ng ito. Hindi ko ginusto ang distansyang namamagitan sa ating dalawa. Ang bawat araw na wala ka sa piling ko ay parang isang matalim na espadang bumabaon sa aking puso. Tumigil ako, paano niya masasabing mahal niya ako? Ang mga alaala ko tungkol sa kanya ay puro galit, sigawan at matinding pagkamuhi. Hindi ko maramdaman ang pagmamahal na sinasabi niya sa sulat, pero hindi ko rin maitanggi ang kirot na nararamdaman ko habang binabasa ang kanyang mga salita. Paano nangyari ito? Bakit ngayon ko lang nalaman na may mga ganitong bagay na nakatago sa kahon na ito? Patuloy kong binasa ang mga sumunod na bahagi ng sulat. Kung alam mo lang sana ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa iyo. Hindi ko ginusto ang distansya. Hindi ko ginusto ang sakit.
Ginawa ko ang lahat upang maprotektahan ka, kahit na ang kapalit nito ay ituring mo akong halimaw. Mahal kita, higit pa sa sarili ko, higit pa sa lahat ng bagay sa mundong ito. Ang mga salitang iyon ay naglaro sa isip ko. Maprotektahan, halimaw, ano ang ibig niyang sabihin? Ang sulat ay hindi nagbibigay ng sagot, kundi mas lalo lang nagbigay ng tanong. Pakiramdam ko'y parang unti-unting bumabalot sa akin ang isang misteryo na matagal nang nakatago. Hindi ko alam kung galit ba ako o nalulungkot. Ang damdamin ko'y magulo, parang bagyo na hindi ko mapigil. Habang hinahalongkat ko pa ang kahon, may isang dokumento ang lumabas, isang sertipiko ng kapanganakan. Ang pangalan sa ilalim ng ina, hindi ang pangalan na kilala ko, hindi ang pangalan ng babaeng kinamumuhian ko, hindi ang pangalan ng babaeng palaging sumisira sa buhay ko. Ang pangalan ay iba, hindi ko ito kilala. Napaatras ako, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Kung hindi siya ang tunay kong ina, sino siya? At higit sa lahat, sino ang babaeng nasa litrato, ang babaeng palaging tinuturo bilang ina ko? Ang mga tanong ay parang apoy na unti-unting kumakain sa akin. Hindi ko napansin na namumuo na pala ang mga luha sa aking mga mata. Ang buong mundo ko ay biglang nagbago. Lahat ng galit na inipon ko sa loob ng maraming taon ay biglang nawala. Napalitan ng isang malalim na kawalan. Hindi ko alam kung sino ako. Hindi ko alam kung ano ang katotohanan. Pagkatapos, sa ilalim ng mga dokumento, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Binuksan ko ito at naroon ang isang mensaheng tila isinulat ng pupersang hindi ko maipaliwanag. Ang totoo ay nasa harap mo na. Ngunit ang tanong, handa ka bang tanggapin ito? Hanapin mo siya. Hanapin mo ang babaeng matagal mo nang kinasusuklaman. Ang sagot ay nasa kanya. Ang mensahe ay tila bumubulong sa akin. Hindi ko alam kung kanino galing, kung bakit naroon, o kung ano ang ibig sabihin. Ngunit ang huling bahagi nito ay nagbigay sa akin ng isang hindi maipaliwanag na takot. Ang sagot ay nasa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang sagot? Tumayo ako, hawak ang kahon. Ang mga paa ko'y mabigat, parang may kadena na nakatali sa mga ito. Dahan-dahan akong lumabas ng silid at ang hangin sa labas ay malamig, masakit sa balat. Ang mga ulap sa langit ay madilim, parang isang senyales na may paparating na unos. Ngunit ang pinakamalaking unos ay nasa loob ko, ang tanong na hindi ko kayang sagutin. Sa isang iglap, isang imahe ang pumasok sa isip ko. Ang babaeng iyon, ang babaeng palaging galit, ang babaeng kinamumuhian ko. Hindi ko alam kung paano, pero sigurado akong siya ang susi. Siya ang sagot. Ngunit paano ko haharapin ang babaeng iyon? Paano ko haharapin ang katotohanan na matagal ko nang tinatakasan? Di ko na malayan, nasa harap na pala ako ng pinto ng kanyang bahay. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang kumakatok. Sa bawat pagkatok, parang tumitindi ang tibok ng puso ko. Hanggang sa bumukas ang pinto at naroon siya, ang babaeng iyon. Ang mga mata niya ay puno ng sorpresa, ngunit ang nakita ko sa kanyang mukha ay hindi galit, hindi poot. Sa halip, may isang bagay na hindi ko inaasahan, takot. Bago pa man siya makapagsalita, bumuka ang bibig ko. Sino ka? Tanong ko, halos pabulong. Ngunit ang sagot niya ay hindi inaasahan, hindi ko kailanman hinanda ang sarili ko para dito. Ang mga mata niya ay namuo ng luha at ang boses niya ay garalgal habang sinagot niya ako. Ako ang tunay mong ina. Pagpasok ko sa malaking silid na iyon, bumungad sa akin ang amoy ng lumang kahoy na hinaluan ng halimuyak ng mga bulaklak na tila pinilit itago ang kasaysayan ng isang kwarto na matagal nang hindi binubuksan. Sa gitna ng kwarto, isang lumang kahon ang nakapatong sa mesa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may tumatawag sa akin mula sa loob nito. Isang tahimik na bulong na hindi ko maipaliwanag. Ang dibdib ko ay tila sinasakal ng kaba
habang ang mga kamay ko'y nanginginig ng hawakan ang takip ng kahon. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang mga lumang litrato, mga sulat, at isang kwintas na may maliit na pendant. Ang pendant ay hugis puso, at sa gitna nito ay may nakaukit na pangalan, Amara. Agad kong naramdaman ang bigat ng pangalan sa aking mga balikat, para bang isang misteryo ang biglang bumagsak sa akin. Sa likod ng pendant may nakaukit na petsa, ang araw ng aking kapanganakan. Sa oras na iyon, para akong sinuntok ng alaala ng mga piraso ng katotohanan na nagtatangkang magkabuo sa isipan ko. Sinimulan kong basahin ang mga sulat. Ang unang papel ay may sulat kamay na medyo magulo, ngunit malinaw ang mga salitang nakasulat. Para sa aking anak na mahal ko higit pa sa buhay ko. Napapikit ako, pilit nilalabanan ang mga luha na nagbabadyang tumulo. Ang sumunod na mga linya ang tila nagbigay liwanag sa madilim kong kaisipan. Kahit hindi kita kayang kargahin, kahit hindi kita kayang alagaan ng harapan, palagi kang nasa puso ko. Pinili kong lumayo para sa'yo, para sa inyong dalawa, dahil hindi ko kayang sirain ang buhay na binuo ng ama mo para sa'yo. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Galit, lungkot, takot, lahat ng emosyon ay sabay-sabay na bumagsak sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng lumayo para sa inyong dalawa. Sino ang ama mo? Ang tanging alam ko ay ang galit na nararamdaman ko para kay Amara, ang babae na nagwasak sa buhay ng pamilya ko, ang babaeng iniwan kami para sa kanyang sariling ambisyon. Ngunit sa mga sulat na ito, hindi siya ang babaeng iyon. Hindi siya ang babaeng kinamumuhian ko. May isa pang litrato sa ilalim ng mga sulat. Sa litrato may isang batang babae na hawak-hawak ng isang babaeng nakangiti. Ang babae sa larawan ay si Amara. At ang batang babae? Ako iyon, hindi ko maitatanggi, ako iyon. Ang buhok ko, ang mga mata ko, pati na ang maliit na peklat sa kaliwang pisngi ko na nakuha ko noong nadapa ako sa parke. Ang litrato ay parang sumisigaw ng katotohanan na hindi ko kayang takasan. Pilit kong inalala ang mga detalye, ang mga kwento ng aking ama tungkol sa babaeng nagwasak sa buhay namin. Iniwan tayo ng babaeng iyon, madalas niyang sabihin. Hindi siya marunong magmahal, hindi siya marunong magpahalaga. Ngunit ngayon, ang mga sulat at litrato ay nagsasabi ng ibang kwento. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang ama ko o ang mga papel na nasa harapan ko? Sa ilalim ng kahon, may isang envelope na may nakasulat. Huwag mong buksan hanggat hindi mo pa handang malaman ang buong katotohanan. Ngunit sa sandaling iyon, handa na akong malaman. Wala nang atrasan. Binuksan ko ang envelope at naroon ang isang piraso ng papel na nakasulat ang salaysay ni Amara. Isang salaysay na bumaliktad sa lahat ng paniniwala ko sa buhay. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong iniisip mo na iniwan kita dahil wala akong pakialam sa pamilya natin. Ngunit ang totoo, hindi ako ang nagdesisyong lumayo. Ang ama mo ang pumilit sa akin. Pinili niyang ilayo ka sa akin dahil sa takot na malaman mo kung sino talaga ako. Ako ang ina mo, oo, ngunit higit pa roon, ako ang babaeng hindi niya kayang mahalin dahil sa isang kasalanang hindi ko naman ginusto. Ang ama mo ang nag-utos na magtago ako. Siya ang nag-utos na huwag na kitang makita. Mahal kita, anak, higit pa sa alam mo. Hindi ko alam kung paano mag-react. Ang mga mata ko'y namumugto na sa luha, ang mga kamay ko'y nanginginig habang hawak ang papel. Ang ama ko ang pumilit na mawala siya. Ang ama ko ang may kasalanan. Hindi ko kayang tanggapin. Ang galit na nararamdaman ko para kay Amara ay biglang tumalikod at bumalik sa taong pinagkakatiwalaan ko. Ang kwento sa likod ng kwento ay mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Bumagsak ako sa sahig, hawak ang pendant sa aking kamay. Tumagos sa puso ko ang bigat ng katotohanan. Ang babaeng kinamumuhian ko,
Siya ang ina ko, at ang taong tinatawag kong ama, siya ang dahilan kung bakit kinailangan kong kamuhian ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay. Ngunit bago pa man ako makabangon mula sa sakit, may narinig akong kaluskos sa likod ko. Paglingon ko, nandoon ang ama ko, nakatayo sa pintuan, nakatingin sa kahon na nasa harapan ko. Ang mga mata niya ay puno ng takot, galit, at isang emosyon na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya nagsalita, ngunit ang tingin niya sa akin ay parang nagpapahiwatig ng isang babala. Alam mo na, sabi niya sa wakas, ang boses niya ay malamig at matalim. Hindi mo dapat binuksan ang kahon na yan. Ang kwarto'y biglang naging mas maliit, mas madilim. Ang katahimikan sa pagitan namin ay parang isang bangin na hindi ko kayang tawirin. Ano pa ang hindi ko alam? Ano pa ang itinatago niya sa akin? At sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang kwento ko ay hindi pa tapos. Ang katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Sa kabila ng lahat ng galit at hinanakit na bumalot sa puso ko, hindi ko akalain na ang araw na ito ang magdadala ng sagot sa tanong na matagal ko nang iniwasang sagutin. Ang tanong kung sino talaga ako. Ang tanong kung bakit tila may puwang sa puso ko na hindi kayang punan ng kahit anong pagmamahal o pagkakaibigan. Sa harap ko ngayon ay ang lumang baul na matagal nang nakatago sa ilalim ng hagdan ng bahay. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob na buksan ito. Siguro dahil sa mga salitang binitiwan ni Minerva, ang babaeng kinamumuhian ko, ang babaeng kinamumuhian ko ng higit sa lahat. Hindi mo alam ang totoo, pero darating ang araw na mauunawaan mo. Sabi niya kanina habang naglalakad siya palayo. Ang mga mata niya puno ng lungkot at kirot. Ang baul ay puno ng alikabok at ang kandado nito ay tila matagal nang hindi nagagalaw. Nang mabuksan ko ito, bumungad sa akin ang mga lumang sulat, litrato at mga dokumentong tila may edad na. Ang una kong napansin ay ang isang lumang kahon ng alahas. Binuksan ko ito at natagpuan ang isang kuwintas na may palawit na hugis puso. Sa likod ng palawit, may nakaukit na mga salitang, "Sa aking mahal na anak, mula sa iyong ina." Napaatras ako, parang may kung anong bagay na tumama sa akin ng biglaan. Mula sa iyong ina. Bakit narito ito? Sino ang ina na tinutukoy? Hindi ko maipaliwanag ang biglaang kaba na bumalot sa akin. Sa gitna ng baul, may isang envelope na tila mas bago kaysa sa iba. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay ko. Ang unang linya ng sulat ang nagpatigil sa tibok ng puso ko. Aking mahal na anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natuklasan mo na ang bahagi ng katotohanan. Ang sulat ay mula kay Minerva, ang babaeng kinamumuhian ko, ang babaeng hindi ko kailanman inisip na may koneksyon sa akin maliban sa pagiging kaaway ko. Pinaliwanag sa sulat na ako ang anak niya, ang anak na itinago niya mula sa lahat kahit sa sarili kong kaalaman. Ibinanganak daw ako sa isang sitwasyon na puno ng kahihiyan at pasakit. Ang ama ko raw ay isang lalaking hindi niya kailanman minahal, ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang itago ang katotohanan para sa proteksyon ko. Ngunit bakit? Bakit niya itinago ang lahat ng ito? At bakit siya ang babaeng pinakaayaw ko sa buong buhay ko? Ang bawat salita sa sulat ay tila isang kutsilyong tumatama sa dibdib ko. Mahal kita kahit kailan hindi kita iniwan. Ang bawat galit na naramdaman mo sa akin, tinanggap ko dahil alam kong hindi mo alam ang totoo. Alam kong ikaw ay lumaki sa galit sa akin. Ngunit hinayaan ko ito dahil mahal kita higit pa sa sarili kong buhay. Napatingin ako sa litrato sa loob ng baul. Ang litrato ay ng isang babae na may hawak na sanggol. Ang sanggol ay ako. Sa likod ng litrato may nakasulat, ang pinakamahalagang kayamanan ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Ang babaeng kinamumuhian ko, ang babaeng pinagbuntunan ko ng galit sa loob ng maraming taon,
Ang babaeng akala ko ay walang pakialam sa akin, siya palang nagmahal sa akin ng higit pa sa kahit sino. Siya pala ang ina na matagal ko nang hinahanap sa puso ko. Ngunit ang huling bahagi ng sulat ang nagdala ng mas matinding dagok. Kung binabasa mo ito, anak, may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Ang dahilan kung bakit kita itinago, kung bakit hindi ko kayang ipakita ang pagmamahal ko ng hayagan, ay dahil ang taong sumira sa buhay ko, ang taong sumira sa pamilya natin, ay nasa paligid mo. At siya ang dahilan kung bakit kailangan kong magtago. Alamin mo ang katotohanan, ngunit mag-ingat ka. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Si Minerva, ang babaeng kinamumuhian ko, ang babaeng ina ko pala. Tumayo siya sa harap ko, ang mga mata niya puno ng luha, ngunit may kakaibang tapang sa mukha niya. Alam mo na, sabi niya, ang boses niya garalgal. Ngayon anak, kailangan mong magpasya. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit bago ko pa man siya masagot, narinig ko ang tunog ng isang pamilyar na boses mula sa likod niya. Ang boses ng taong akala ko'y pinagkakatiwalaan ko. Hindi mo kailanman dapat sinabi sa kanya ang totoo.